Habang nagsusuklay ako mag-isa kanina, bigla ko naalala yung mga times na ang dami-dami kong gusto sa buhay. Parang halos lahat gusto ko eh. So, alam niyo yun? Tapos naisip ko, sabi ko, thank you Lord ah. Kasi ngayon pala, yung mga gusto ko, hindi ko na siya masyadong, alam mo yun, pinopokusan. Siyempre marami pa rin naman tayong gusto, no? Hindi naman nawawala yan. Pero yung mahalaga, syempre, yung gusto ni Lord para sa atin. Ayan kasi yung mas tama. Talaga nasundin natin yung gusto ni Lord kaysa yung pangsariling kagustuhan lang natin. Kasi siguro ako, based sa akin, no, sa experience ko, pag binabalikan ko yung mga times na ang sinusunod ko yung pangsarili kong kagustuhan, lagi akong palpak, lagi ako nagkakamali, lagi ako nagkakaroon ng problema. Pero nung panahon na sinusunod ko yung mga gusto ni Lord, mas naging maluwag yung yung pakiramdam ko, yung buhay ko, mas nagkaroon ako ng peace. At masasabi kong, dun ko mas naranasan yung totoong joy. And then alam nyo, habang, syempre iniisip-isip ko yun, di ba? Biglang pumasok sa akin yung story ni David sa Bathsheba. Tapos naisip ko, dun sa story ni David at Bathsheba, si David kasi is kilala natin as talagang, successful king of all. Parang ganyan eh. So, sobrang blessed siya. Talagang sobrang favorable siya. Binigay ni God sa kanya lahat. Pero, sa lahat ng binigay ni God sa kanya na blessing, iisipin pa ba natin na magkakamali pa siya? Pero bakit nga ba siya nagkamali? Nagkamali siya dun sa part na yon nung ang sinunod niya yung pangsarili niyang kagustuhan. Diba? Kaya, kung gusto niyo pong malaman pa yung buong story about Bathsheba and David, basahin nyo sa 2 Samuel chapter 11. Ang ganda nun. Marami po tayong matututunan doon. Or yung buong 2 Samuel, mas maganda po mabasa natin yon kung kaya po natin. Kaya po natin yan. Let's read the Bible. Kasi ayan po yung talagang maglilid sa atin sa truth. At dyan talaga tayo mas maraming matututunan na maia-apply natin dun sa pang-araw-araw na buhay natin. So, ayun. I'm going to serve the Lord today because it's Sunday. I hope to see you in church. Sa mga ka-churchmate ko yun. Pero kayo, yung may mga church na iba, I hope na kasama nyo ang inyong buong pamilya to praise and worship the Lord today. Have a blessed Sunday to all!